Magandang gabi po. Yes, hello, good evening, bro. Okay, may tanong lang po ako. Sige, go. Yung straight to the point mo ngayong araw ay tungkol sa pagkakaiba-iba ng itsura ni Jesus. Oo. Ngayon, kung hindi sinadya, hindi ito kasalanan dahil depende naman yun sa kakayanan ng artist, di ba? Yes. Ngayon, ano ang katanungan ko, doon sa Korea, South Korea mismo, may Jesus doon na dinepict nila sa isang cross, pero maskulado naman. Nagiging kasalanan ba yun yung ginawa nila? Ayun, magandang tanong yan. Bigay ko kay Brother Junre ang pagsagot. Brother Junre? Yes, Burjando. Sa Korea dito sa Korea kapatid, anong nasa Korea? Jesus na mas maskulado? Opo, meron. Actually, Saan banda? sige. Ano ha? Di sabihin mo na lang bro para hindi tayo matagalan. Sige. Ito nga, a statue of Jesus on the cross located at the Christian Sculpture Park in Yongchon, North Gyeongsang Province. Yung San? Gyeongsang. Yung San, hindi naman province yung San. Sa syudad yan, sa Seoul yan. Gyeongsang Province. Yun yung sabi nila dito sa caption mismo ng Well, okay. Okay, ganito. Well, hindi ko pa alam yung location na yan, no? Kasi kung yung San lang, pero sabi mo province, baka ibang lugar yon. Yung San ang alam The ko Korea sa Times, nakaano siya mismo, nakapost sa The Korea Times. So, Catholic ba yan or hindi? Parang ano siya sa isang hindi ginawa yata ng isang Protestant church na depicted. Yan ang problema doon. Ganito. Kung sa atin bro, no, kung Catholic ang gumawa, walang kamalian yun bro. No, dahil every Catholic, no, ang intensyon ng bawat sculpture ng Catholic ay kung ano ang intensyon ng church. Ang isa kasi sa bagay na binabatayan ng simbahan ay ang intensyon ng gumawa. Kung Catholic yan, intentionally, kung ano yung mind ng church na ipinoportrait ng larawan, magkaisa lahat ng Catholic doon, no? So valid 'yun, pero pag sinabi mong Protestant, ayaw kong maghukom, dahil hindi naman ako hukom, pero for me mali. Dahil unang-una, ayaw ng Protestant ang mga larawan, pero bakit sila may gumagawa ng larawan? Contradictory, it's not always right, no? Pangalawa, kung wala silang larawan ni Kristo, saan sila kumuha ng pag-ukit ng larawan na ginagayahan? So probably hindi sa atin kasi hindi nila tinatanggap yung mga larawan natin. No. So for me, it's abomination before the eyes of God. Kasi hindi yan yung Kristo na pinapakilala ng simbahan eh. So parang nilalapastangan nila ang larawan ng ating Panginoong Jesucristo bro. So hindi yan dapat tanggapin, hindi yan dapat paniwalaan na larawan kasi hindi siya naayon sa mind ng simbahan bro. Kung Protestante yan. Naka dito, Christian Sculpture Park in Yongchon. Christians. Sa Korea, ang dami ding Christian. Pero pag sinabi mong Catholic, songdang yan. Iba ang term ng Catholic talaga dito. Pag sinabi mong Christian, saan Christian? Kasi kadaming Christian. Pero pag sinabi mong sungdang, Catholic yan. Nag-iisa lang yan dito, sungdang. Okay. So, mali ito. Actually, yung itsura ng Jesus nila sa sculpture kasi detalyado masyado yung nila. Hindi talaga kagaya ng yes. ng Catholic Basta, na itsura ang aral kasi ng simbahan, bro, mayroon tayong aral na Centere cum Ecclesia. Tandaan niyo palagi yan. Centere cum Ecclesia, meaning to think
with the church. So kung ano yung mind ng simbahan, dapat ganun din yung mind natin, bro. Kahit na sa pag-ukit ng larawan ng Panginoong Kristo. Hindi man perfecto, pero yung intention mo ay yung talagang pinapakilala ng simbahan. Valid yun. So ibig sabihin, may halintulad rin ito na yung ibang nag-interpret ng Jesus na black or negro. Mali din yun. Tama ba? Depende rin, no? Kasi, halimbawa, dito sa Korea, merong Jesus dito na Koreano. Pero Katolik siya eh. Ano ba yung pinapakilala niya? Yung Kristo na para sa lahat. Mother Mary, nakadamit na Koreano, pero Katolik. So yun ang ibig sabihin na nagdidepende sa kultura ng gumawa. But naaayon sa mind ng simbahan. Sino ba yung pinapakilala niya? Kahit pa negro yan, pero sa puso niya, yun ang Kristo. No one sees Christ. No? So, yung portrayal na yun yung nagpapakilala sa atin na mayroong Kristo. Itim man siya o hindi, basta't may Kristo. No? Si Kristo kasi para sa lahat, bro, hindi lang para Hudiyo. So kung iukit mo siya, ang Kristo na yun, iukit mo siya ayon sa kultura mo, why not? Hindi naman mali. Kasi, ang sayo lang naman, ipakilala mo ang Kristo, not the larawan per se. No, yung talagang ukit niya, na ito yung Kristo, hindi. Intention mo na makilala yung Kristo through that larawan na ginawa mo. Hindi man yan original, hindi man yung tunay niya, pero meron kang pinapakita na may Kristo na kinikilala mong Diyos at ito yung larawan na yon. Ito yung larawan niya na ayon sa obra mo, sa mind mo na itinuturo ng simbahan na meron talagang Kristo. Hindi mo man siya nakita, basta sa puso mo, ang Kristo na yan na minamahal mo ay binigyan mo ng binubuhay mo sa pamamagitan ng larawan. Okay. Yung sinabi mong kaninang Katoliko, sangdam ang tawag? Sangdamon? Songdang. Song ay hindi. Kasi S- sangdamon. Para bang Songdang. Songdang. Okay. So mali to. Sa Protestant talaga to. Na, ano. Pero mas Protestant tunado siya yan. na ano, ng Jesus. Pag Protestant talaga na picture, Maraming salamat. wag yung tanggapin kasi hindi naman yan ayon sa obra ng simbahan. Halimbawa sa mga Jehovah's Witnesses, yung Kristo nila walang maiksi ang buhok. Hindi naman yung pinapakilala ng simbahan na Kristo eh. So wag nating tanggapin yung mga ganon. Okay. Related pa rin sa ano sa mga larawan, may tradisyon yung Katoliko na tungkol sa handkerchief ni Veronica. Parang ngayong mga panahon na to parang binawasan na nila yung pagkakaroon ng reference nito maliban lang sa way of the cross. Bakit kaya? Yun ang tanong ko. Anong binawasan bro? Ano yung binawa? Ano yung tradisyon Yung na sinasabi mong binawasan? yung Jesus, yung Saint Veronica wipe the face of Jesus tapos nandun yung larawan ni Jesus, yung mukha ni Jesus sa sa handkerchief. Kaya nga nawala, hindi naman nawala yun ah. 'Di ba? Pero Every Holy Week pinapaalala pa rin ng simbahan yun. Okay. Ano kasi Holy Week yung nangyari, kaya sa Holy Week lang yung pinapaalala. Kailan ba nangyari ang passion ng Panginoong Jesucristo, di ba? Sa Holy Week lang? O kailan ba nangyari yung pagpapahid ni Veronica ng mukha, di ba? Holy Week lang din, nung nadapa ang Panginoong Jesucristo sa cross. So doon lang yung pinapaalala ng church. Hindi pares ng Turin na kahit kailan talaga proud of Turin. Pwede mo naman siyang ikaw bilang Kristiyano, pwede mo siyang ang lahat ng nangyari sa buhay ni Kristo, pwede mo siya alalahanin araw-araw. Pero ang simbahan kasi, sa dami ng inaalala, siyempre, inilalagay sa tama yung panahon. Halimbawa, ang Christmas Day, di ba? Every December 25 lang. Pero pwede ka naman mag-celebrate ng araw-araw na Pasko eh. Nasa kanta yun.
Oo. Pero ang Okay, okay. specific day talaga, once a year lang. Okay. Na ano lang talaga ako sa sa straight to the point kanina. Mm. Naalala ko yung mga larawan. So, yun lang po. Maraming salamat, Bro John Ray, sa Salamat din bro sa katanungan. may second question po ako, Bro Jando. Third na yan. Third, sorry. Third. Sige, sige go. Ano? Ayun. Yung katanungan ko naman po ito naman po ay napanood ko lang sa isang Muslim channel. Sabi nila, Jesus ay Diyos, tama naman. Pero kung yung question nila ngayon ay, kung Diyos si Jesus at dahil Diyos siya ay alam niyang lahat, bakit hindi daw niya alam ang katapusan ng mundo? Brother Tata. Yes, isa yon sa mga common kayong tanong sa hindi lang sa Muslim, Iglesia ni Cristo, pati yung Jehovah's Witnesses magtanong dahil yung official teaching mga Jehovah is hindi pag ang official teaching na pagkilala ng ating Panginoon Jesus ay hindi Diyos pero medyo malangan sila, tanggapin nila pero mighty lang, hindi almighty. Pero yon ay sa mga tanong, kung Diyos ang ating Panginoon Jesus, bakit hindi niya alam ang katapusan ng mundo? Kung ating basahin ang naturang talata, isa sa mga gamitin nila Brother Jando na talata, yung sandali lang Brother Jando, yung talata Brother Jando sa Luke 17:20 to 26 to 30. So kahit ang anak ng tao ay hindi niya alam kung katapusan ng mundo, hindi natin makalimutan ng ating Panginoon is hindi lang Diyos is 100% na tao, dual nature. So sa yung naturang talata, hindi niya alam, sa referado yon sa kanyang pagkatao. Diba? Hindi niya alam bilang tao. Dahil ang ating Panginoon Jesus bilang tao, nagalit siya, umiyak siya sa namatay si Lazaro ayon sa Juan 11:35, at nagalit siya yung ang templo, bahay ng kanyang ama, ginawa ng palengke. So nagalit siya, kung baga para sa atin nag-wild, di ba? Bilang isang tao, nandiyan sa kanyang nature bilang tao. So yung naturang talata bilang tao hindi niya alam. Pero sa logic, kung absolutong hindi niya alam at siya lang ang babalik di ba? Kung hindi niya alam, siya lang ang babalik ayon sa Judas 1:14-15. Kasama niya ang libu-libong mga santo, mga banal. So siya ang babalik. So huwag niyong sabihin nga siya ang babalik pero hindi niya alam kung kailan siya magbabalik. Sa katapusan ng mundo o second coming, di ba? So alam niya bilang Diyos dahil nasa kanya ang omnipresence, omnipotence at omniscient, pero bilang tao hindi niya alam. Brother. Okay, maraming salamat po. You're welcome. Yun lang po, Brother Jando. Maraming salamat. Okay, thank you sa iyo, Brother Adamson, sa iyong katanungan. So, move naman ako sa isa na naman na magtatanong naman. Try ko kaya sa messenger room. May magtatanong ba sa messenger room? Ayun, si Rusa Leopoldo. Ate Rusa? Okay. Good evening po. Brother, saglit lang. Pag nag-rosary ba, di ba yung first, Apostles' Creed, tapos Our Father, and then, pwede po ba mag-mention ng yung pangalan ng mga patay, yung pagdating na sa 3 Hail Marys to all poor souls in purgatory, like especially to my sister and yung mga names ng mga patay, pwede po ba yun?
Kasi yan laging ginagawa namin pag nagdarasal kami together with my kids. Brother Angel? Yes po, ang tawag po dyan magkaroon tayo ng special intention kapatid. So pwede po yan kapatid, magdagdag kayo ng personal intention nyo in every even before, after, dun sa mga mystery po. Pwede po yan kapatid, special intention ang tawag dyan. Okay. Lagi-lagi namin. Kasi narinig ko dito sabi na bawal banggitin yung mga pangalan ng patay. Pero yan laging ginagawa namin. Okay, yun pala. Okay, salamat po. Okay, thank you sa iyo, Ate Rosa. So, wala ka na pangalawang tanong, te? Wala na. Wala na. Marami pang magtatanong. Thank you po. Bye-bye. Okay, so balik naman ako dito sa sa Zoom naman. Okay, sunod ko naman si Emmanuel Lumibaw. Emmanuel Lumibaw, good evening. Good evening, Brother John. Rinig na po. Yes, Hello. naririnig ko. Go ahead. Mapagpalang gabi. Bro, medyo apologetic lang po ito kaya sa iyo ko na rin siguro itatanong. Kasi kung natatandaan po ninyo, mayroon po tayong laging na i-play minsan. Ewan ko saan narinig ko yon, yung Iglesia ni Cristo na nananalangin na kung saan halos pumalahaw siya, umiiyak, tas humihingi ng paghihiganti. Mangyari po kasi nakatikatihan ko minsan na makisawsaw dun sa keyboard warrior. At nauwi kami sa ganitong usapan, binato ko yon na sa pag-iisip ko na mali naman yung ganong pamamaraan. Ang tanong ko muna, Brother Jando, tama ba o mali na isangkot natin ang Diyos sa pamagitan panalangin na ipaghiganti tayo? Yan muna ang tanong ko. Tama ba na isangkot ang Diyos sa paghihiganti? Oo, kasi sa panalangin na yon na ng INC, umiiyak siya, nasabi niya, Ama, ipaghiganti mo kami. Di ba? Parang ganyan yung content niya. Oo. Tama bang motibo yon o intention? Mali. Ngayon, Mali. Sige po. Mali dahil hindi naman hustisya ang hinihingi mo kundi paghihiganti. Mhm. Oo. Mangyari So, kasi, yan na lang na Diyos. Halimbawa, may talata sa Biblia, nakalimutan ko lang kung anong version, na ang Diyos ang maghihiganti. Yun. yun. Roma bro, Romans 12:19. 12:19. Oh, yun. Roma 12:19 na ang Diyos mismo ang maghihiganti. Pero yung magre-request ka na ipaghiganti mo kami, mukhang sa tingin ko hindi maganda. Pero kung bigyan niyo kami ng hustisya, ayun. Katanggap-tanggap yung yung patungkol sa hustisya. Mhm. At saka Bro Jando, dagdag ko lang Bro Jando. Yes. Ang may ginagamit kasi sila dyan Bro Jando sa Jeremias Yes, 15-15. 15 na Mm. sumigaw si Jeremias na ipaghiganti mo ako. Pero tandaan mo Bro, Lumibaw, ang turo ng simbahan, to know the Bible, kailangan gumamit ka ng exegesis. Huwag exegesis. Mhm. Ano ba yung exegesis? Sino ang nagsalita? Bakit to sinalita? Ano ang dahilan kung bakit to sinabi? At ano ang setting nung time na ito ay sinabi? Yan ang 4. O sino nagsalita noon? Si Jeremias. Yun ba ang sinabi ni Jeremias? Sa Diyos ba yun? Hindi. Bakit? Ang sabi ng Diyos, siya ang maghihiganti. Huwag kang maghiganti. So probably, feelings yun ni Jeremias. Mhm. So dapat ba yung sundin? Probably hindi. Kasi ayaw nga ng Diyos na maghiganti ka. Bro, Okay. misinterpretation yun. Gamit tayo ng exegesis pag gumagamit sila ng Old Mm. Testament. Kasi ang Old Testament, hindi naman yan sinulat ayon sa time natin. Opo. Mm. Bro, sa makatuwid ba itong naging damdamin ni Jeremias ay hindi naging tama sa paningin ng Diyos na ibulalas niya? Kasi sabi niya, ipaghiganti mo ako sa mga umuusig sa akin. Huwag Well, kang yes. papayag sa kanila. For me, bro, yes. Okay. No, bakit? Ang Diyos ay hindi nagbabago. Mm. Ibig mo bang sabihin, binago na niya ang sinabi niya nung sinabi niya sa Romans 12:19 na huwag kang maghiganti. Ang Diyos ay may isang salita pag sinabi niyang wag. Okay. Pero dahil tayo ay tao, naunawaan tayo ng Diyos. Kung saan natin nahuhugot yung mga ganyang pananalita dahil sa ating paghihinagpis, paghihirap, kaya nakakapagsalita tayo ng ganyan. Pero hindi yan
Hindi nais ng excuse Diyos. to na gamitin Hindi, natin. Ano? yes, yes. Natamimi Kasi ako doon, bro, sa totoo lang. Hindi ko alam yung verse na itatapat ko. Sabi ko, oo nga, no, propeta pa to. Ibig sabihin, makatwiran din na yung Hindi lahat panalangin ng- nila'y tama. hindi lahat ng sinabi ng propeta tama. Halimbawa, Ayun. tulad na lang nung sinabi ni Pedro na huwag kang mamatay, Panginoon. Anong sabi ng Panginoon Jesucristo sa kanya? Umalis ka, Satanas. Oo nga. Bakit? Kasi mali yung nasabi ni Pedro. Oo. So hindi na nangangahulugan na ang propeta ay mali na. Kala ko nasupalpal na ako. Hindi ako makasagot talaga eh. Pero naunawaan ko talagang yun nga, Importante talaga, confirmation. bro. Oh, importante alam mo yung exegesis. Hindi ka mawawala diyan. Yan. Salamat. Yun lang. Ay, ikalawang tanong lang, bro. May sacramental blessing ba tonight? Ate Edna, meron ba? Meron nang sabi ni Father sa sasakyan siya mag-blessing. Okay. Salamat. Thank you mga kapatid. God bless. Okay, so once again, thank you sa iyo, Brother Lumibaw. So ito naman ako ngayon sa sa Messenger room. Mayroon bang magtatanong? May magtatanong sa Messenger room, please unmute. Ayun, si Paul Evan Zetroc Osdanya. Hello bro, Paul. Dito umaga pa, hapon, alas 4 po. Nasa Kuwait po ako. Magandang hapon sa iyo dyan, bro. Oo. Magtatanong po sana ako. Sige, Kasi yung lolo ko, hindi naman albularyo. Yung bang, yun sa Tagalog yung magpatuto? Ano yun, bro Jando? Basta magpatuto. Hindi ko ano ba? Hindi ko alam sa Tagalog yun. Albularyo din yan, tayo. Oo. Yung baka yung sa Tagalog, yung mabuyagan. Usog yun, usog. Oo. Oo. Kasi yun, lumalapit kami sa lolo namin para patayok, ganon, magpatuto. No. Ano, occultism ba yun, bro? Okay, bro, tata. May sagot ang tanong. Okay, pamilya pa rin yun sa occultism, albularyo, brother. Kahit na yung magbigay ng mga gayuma, albularyo, occultism pa rin yun. Ang kanilang kanilang kapangyarihan galing sa demonyo. Pero di naman siya albularyo. Albularyo yun. Isa sa mga magigiting na para sa atin, Bisaya, tutuay dito. Kahit na kagat ng dupong, kaya niyang tutuan at mawala yung yung binom ng dupong. Ano ba sa Tagalog yun, Brother Jando? Kamandag. Kamandag. Wala. Pero may siya, tuwing hating gabi, mag-pray siya para ihandog sa kanyang kapangyarihan. Sabi niya, pag buksan niya ang pinto, makakita siya ng demonyo. Isa yung magigiting dito, kilala. Hindi na lang natin pinangalanan, ha? Nasa isa sa barangay dito sa amin, hindi na lang ating pinangalanan. So, namatay yon, yung bunsong anak niya ang nakatanggap. So, yun din ang manuthuay na po. So, yun, brother, galing sa demonyo, albularyo pa rin yun. Sabihin ko sa lolo ko yun. Okay, pakisabi na lang, kahit yung manghilot na may bulong, albularyo pa rin yun. Oo. Kumbaga kami lang lalapit sa kanya ba? Pero di naman yung may lalapit ng mga ibang tao sa kanya. Kumbaga kami lang mga pamilya ba? Kahit na. Dahil yung kapangyarihan niya ay hindi galing sa Diyos, galing yun sa demonyo. Ibig sabihin, contaminated kayo, brother. So mas maganda siya, ma-process po kayo. Pero Katoliko po kami. Kahit pa Katoliko, dahil yung mostly sa mga albularyo is Katoliko eh. May mga image pa sila, may mga larawan pa sila ng mga santo, di ba? So,
So yun, contaminated po kayo, sangayon kayo sa hindi. Base sa sabi mo ngayon na yung lolo mo is manutuay, albularyo yun, magpagamot kayo sa inyong lolo. So ibig sabihin, contaminated po kayo, mas maganda siguro, lapit kayo ng inyong paring exorcist dyan. Taga saan po kayo, brother? Taga Davao de Oro. Oh, may mga exorcist kayo dyan. Mas maganda siguro, lapit kayo ng exorcist para ma-process po kayo. Opo, pag uwi ko. Sa quiet pala kayo na? Uwi ko sa July. Sige, sige, brother. May pangalawang tanong po ako. Okay, go ahead. Bawal po ba yung kakain ka ng hostya, ganon? Yung tawag nun po. Yung di ka nakakumpisal. Yung first communion. Brother Jander, pasagot ni Brother Angel. Brother Angel, pakisagot yung tanong, Brother Angel. Ang tanong mo, bawal ba mag-communion hindi ka nakapag hindi ka nakapagkumpisal? Pakilinaw nga po yung tanong niyo. Kumain ka ng ng katawan ng Diyos, yung Communion. communion, Opo. Ano yung tanong niyo doon? Bawal po ba yan? Ang alin po yung bawal na hindi ka Hindi po ako nagkumpisal? Hindi po ako nakapagkumpisal, opo. First communion ba yung tawag nun? Yung sa bata ka pa, pupunta ka ng Hindi, first communion doon sa mga bata. Dalawang beses akong nakakain ng yung parang hostya, ganun. Dali. Okay, linawin natin. Ang first communion po sa mga bata yon, no? After sa compil nila, no, first communion, no, even before actually pwede sila mag first communion. At doon nangyayari din yung kumpisal, mga 10 years old, 12 years old po sa atin sa Pilipinas, kapatid. So yung bang tinatanong nyo, yung age mo ngayon, nagtatanong ka, no, pwede ka mag-communion hindi nagkumpisal, yung age mo ngayon, yung edad mo? Opo. Pero nakumpilan po kayo noon, nagka-first communion na kayo at confession noon, nung bata kayo? Hindi pa po eh. Hindi. So, hindi nyo natatandaan kung nakumpilan kayo? Opo. Naku, yun ang magiging problema. Requirement po kasi yan, no? I think kailangan po ng yung mga tao po kasi kailangan po nating anuhin yan, yung kailangan po tayo mag-undergo ng kumpil, kapatid, bago gawin ang lahat, no? Nasa CCC po natin yan, no? Naku, napaka yan, 1285, kapatid, no? Wala po tayong maibibigay ngayon, Bradyando, 1285 CCC. Wala, so requirements po kasi yung kapatid, mag-inquire ka nga kung nakumpilan ka kasi hindi makukumpleto po ang baptismo kung wala ka pong kumpil, kapatid. And at the same time, from there on, doon pala mag-uumpisa, no? So mag-inquire ka muna sa simbahan nyo. Medyo minsan mahirap yan dahil minsan yung iba galing pang probinsya, no? So nahihirapan kung nakumpilan sila o hindi. Pero napakahalaga po ng kumpil muna bago So sa CCC 12, bakit kailangan nga na ba yung kumpil, no? So pinaliwanag po na simbahan, ba't kailangan to, no? 1285, basahin na lang po natin. Tingnan natin dito, no? So, okay. Sabi po rito, okay, baptism, ito, no? Baptism, the Eucharist, and the Sacrament and Confirmation together. Sandali. Englishin ko lang, pero Tagalogin natin maya-maya. Constitute the sacraments of Christian initiation. So yung binyag, ito po ay sacraments of Christian initiation. Sabi niya, whose unity must be safeguarded. It must be explained to the faithful that the receptions of the sacraments of confirmation, yung kumpil, is necessary. Bakit? Ang kumpil daw ay dapat at mahalaga for the completions of the baptismal grace. Para makakumpleto ang binyag mo.
ang grasya ng binyag, kailangan magpa-compel sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. CCC 1285, no? So, for by the sacraments of confirmations, the baptized are more perfectly bound, no? Hindi siya magiging perfect kung binyag lang po kayo, no? Lalo na sa mga bata. Pero dun kapag naman adult baptism, kasama na po 'yon. Una, yung nabinyagan ng mga sanggol, kailangan po when they reach the age of reason ng 10 or 12 at least, kailangan po magpa-compel, doon magaganap yung first confession nila at communion. So, they are enriched with the special strength of the Holy Spirit. So, dito, bakit mahalaga po yung compel? Compel ay necessary, ay mahalaga para makumpleto ang baptismal grace, yung grasya ng baptism niyo po, no? So doon dapat mag-uumpisa kasi hindi pwedeng i-shortcut, kapatid. Medyo delikado, hindi pa pala kayo, hindi niyo alam kung nakumpilan po kayo, tas communion kayo ng communion. So medyo siguro ngayon ang pinaka no? Lalo na nagsisimba kayo, nagre-receive kayo ng communion, magko-confess kayo. So, ang pinakamahalaga po siguro ngayon, ASAP, as soon as possible, make sure na nakumpila. Pero nabinyagan po kayo nung bata kayo ng nabinyag po, Catholic? Opo. Nabinyagan po ako. Yan, nasigurado niya po ba yon? Okay yon sa probinsya? Opo. Yan. Yung compel lang po hindi nyo na-confirm. So, as soon as possible, within this week, itawag nyo lang yun o punta kayo diyan kung na-compel kayo. Hindi kompleto ang nyo. So, hindi nyo pwedeng gawin ang lahat ng mga yan, kapatid, hanggat hindi kayo nagkaroon ng grasya ng banal na espiritu sa pamamagitan ng compel. Doon mo palang magagawa lahat po yan. Proseso po kasi yan, kapatid. Necessary, sabi ng simbahan. Opo, kasi andito po ako ngayon sa Kuwait eh. Yung dito ang malayo dito sa amin, siguro mga 1 oras sasakay kami ng bus. Okay, ganito po as an advice, no? Kasi yung compel niyo medyo matagal pa bago malaman. Mas maganda po ganito, no? Advice ko po sa inyo para mas save tayo sa mas safety. May simbahan po kayong Catholic Church, tama? Nagsisimba kayo? Diyan? Sa ngayon siguro mag-1 taon ako ngayon July, hindi pa ako nakasimba dito eh. Okay. Nako, ilang mortal sin na yon. So, sasamahan natin, isisuma natin, no? Mortal sin na hindi nakapagsimba, lalong hindi kayo pwede mag-communion. Hindi na nakumpila, hindi pa nagsisimba. Pero pa ibang kasalanan, kapatid. So pag nag-communion ka, another sacrilege yun, mortal sin na naman. So, ang gawin po siguro, sabi nga ni Father Darwin, naalala ko yung niya, paano yung mga hindi nakapagsisimba, nasa abroad. So, kukunin ko na lang para mas safe ako. Kukunin po natin yung sabi ni Father Darwin. Ang sabi niya, mag-online mass kayo, mayroon doon na yung act of contrition, yung bago magmisa, yung 'di ba pag-amin, pag sign of the cross ni Father, unang-una umpisa. Sabi niya, sige, para maging karapat-dapat tayo sa banal na pagdiriwang, aminin natin na tayo nagkasala, no? So yung inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, yung ganon, yun po yung act of contrition. Yun daw po yung dasal nyo at least online mass po kayo. Medyo at least mas safe tayo doon. Online mass, act of contrition po. Pansariling pangumpisal diretso sa Diyos po. Muna, no? Sabi ni Father nung tinanong siya tungkol diyan. Kasi mahirap po, hindi po kayo nakapagsimba ng ang actual doon sa church. Online mass plus yung sumunod ka sa misa, live po dapat hanggat maaari, no? Tapos act of contrition po, pagsisisi diretso muna sa Diyos habang walang kumpisal, kapatid. Okay? Brother Paul, okay na ba yun? Opo, okay na po yun. Okay, salamat po, Bro Jando. Okay. At sa lahat ng nasa punto por punto. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog
nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Yo! Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay mali. Sayaral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-medo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.